Ritual ka muli sa ating daily devotion. Parang title po nating topic ngayon is all about ano ang requirements para makapasok sa kaharian ng Diyos. Born of water. So, basahin po natin yung ating verse na matatagpuan sa aklat ng Juan 3 verse 5. Sabi dito, sumagot si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao'y pinanak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, born of water o requirements para makapasok sa kaharian ng Diyos is the water baptism. So, sabi dito sa ating unang katuruan, 3 views on born of water. Sabi doon, born of water refers to amniotic fluid, physical. So, alam niyo mga iniinom natin na tubig, 'di ba? Minsan meron sa kapag lumalabas tayo, umaalis tayo, may mga lugar tayo na napupuntahan na malinis, na batisan, at nakikita natin na safe even sa ilog. Naalala ko nung time na kapag naliligo kami sa ilog, pag nakita namin na sobrang linis nung ilog, mas pinipili namin na uminom doon para malasahan yung pagka-clear nung ilog na o yung tubig sa ilog na yun. So, dito, sinasabi dito na born of water refers to amniotic fluid o yung physical o yung nakikita na natin na pinaliliguan. So, naranasan mo na rin ba na i-baptize? Anong klaseng tubig yung pinagbaptizean mo? It's a physical water na dinadala tayo doon. I think every year ginagawa yun dati doon sa church namin. And it's symbol na tinanggap mo yung ating Panginoon na may baptize ka. Sabi doon, baptizing in the water. Pangalawa, born of water refers to water baptism o ritual. So, yung born of water refers to water baptism. Ito naman yung sa ritual na sinasagawa ito every churches na once na tinanggap mo na totally nag-commit ka na ng sarili mo sa ating Panginoon, that time na ibabaptize ka na sa tubig. Kasi ito yung sabi ng lumaliban na pinanganak kang muli. Sabi doon, maliban na ipanganak kang muli sa tubig at sa Espiritu, ay hindi ka makakapasok pag hindi mo ito ginawa. So that's why baptizing in the water is very important for us to be a true Christian. Number 3, born of water refers to spiritual cleansing. So yung born of water naman, di ba, kung maalala natin, hindi naman tayo agad-agad basta-basta na lang binabaptize. So may mga orientation kung paano ba at ano ba yung simbolo kung sa magpabaptize ka o ano yung kahihinatnan. So, isang bagay na kailangan nating malaman is yung born of water first. It's a spiritual cleansing na nakafocus dun sa spiritual natin na talagang handa nating iwanan once kasi na ilubog tayo. It symbolizes na we are totally surrender all our burden, yung worries natin dati, mga gagawa natin pagkakasala. Yung tubig yung nagsisilbing para bang regeneration natin, yung may lubog ka, ibig sabihin nun, ibinigay mo ng lahat, winala mo ng lahat, at once na i-up ka, that time na talagang nilinis ka na, binago ka ng ating Panginoon, but not totally, na hindi ka na magkakasala. I mean, yung mga nagagawa mo ng pagkakasala dati, lahat yun isinurrender mo, sinuko mo na sa ating Panginoon. At yung lalakaran natin is yung pamumuhay na naayon sa Kanya. So, paano naman po sa ating application? Prepare yourself for baptism. So, hindi madali. Kaya nasabi ko nga, ang pagpabaptize, hindi yan sinabi lang na kaibigan mo na tara magpabaptize ka na. It's a decision na kailangan mong pag-isipan, kailangan mo i-analyze ano ba talaga yung ibig sabihin ng true baptism. But it is a blessing
na nagmula sa ating Panginoon na once and for all baptized tayo. Ibig sabihin, talagang totally na sinusurrender natin yung buhay natin sa Kanya at handa tayong magpabago at patuloy ang magpalin sa ating Panginoon. Number 2, ask God for forgiveness and cleansing. So, habang ginagawa natin to, kailangan natin, again, kaya na sinabi ko kanina, we need to ask for forgiveness and also cleansing ng ating Panginoon na talagang lahat ng mga bagay na nagawa mo at ginawa sa iyo, lahat yan iiwanan mo na, lahat yan isusuko mo sa ating Panginoon at magpapalinis at magpapabago ka sa Kanya. Number 3, offer yourself as a clean instrument for God. So, after that, i-offer natin yung buhay natin bilang isang clean instrument ng ating Panginoon. Yung pagmamalaki mo sa lahat na you are a true Christian na talagang nagpabago at nagpalinis sa ating Panginoon mo simula nang nagpabaptize ka. So, mahalaga na dapat alam natin yung tamang attitude, yung habits, yung mindset and behavior of a true Christian. So, thank you for watching this video. I hope you learned and God bless you.